This is applicable more on sa war. Hindi ko siya masyadong maano sa Oo. work. Kasi kung ganito yung mindset mo sa work, parang nakakatakot ka namang ka-work, be. Kapag mag-isa ka lang nabasahin to, it's difficult for someone's perspective or for one perspective alone. So it's good that we have this, and hopefully marami pang team member na if ever they're reading this as well, mag-join sila kasi it's good to have people to give you a different light on how you read the book, diba? Sobrang refreshing nung mga perspective nung nakinig lang. Yung di Diba nagbasa. okay lang. Pero hindi ko nasabi kayo magbasa ha. Sana naman Okay. Ang ganda daw ng perspective ng group kasi naghahanap tayo ng parang binibigyan natin ng positive spin. Go, Earl. Tumas kang kamay. Hindi, sabi kasi ni Jana, let it be. Let it be. Ay, Di ba? Talaga puro kanta yung mga Parang gano'n lang, di kunwari nag-break up, di ba? Imbis na siraan mo yung taong nakasakit sa'yo. Be so damn successful or happy. Or happy. Yeah. Wala na yung wala nang epekto sa'yo yung kung sino man yung enemy. pero ito po, Law 15, medyo exciting kasi hindi ko alam kung paano natin to isi-spin. Dahil ito po siya. Baka malaman namin kung paano. Sharing po. Crush your enemy totally. Yun po ang Law 15. Hindi ko pa alam kung paano natin isi-spin to in a way na maganda pa rin. Pero ang principal overview po nito kasi, this law advocates for decisive and complete resolution in conflict. Oh, pwede. The idea is to leave no opening for future retaliation, ensuring long-term security and eliminating potential threats. It suggests that half measures can breed resentment and prolong conflict. This is applicable more on sa war. Hindi ko siya masyadong maano sa work. Kasi kung ganito yung mindset mo sa work, parang nakakatakot ka namang ka-work, be. Parang ginabay together. Ganun. Parang ba't nandito ka pa? Pero yan, medyo scary yung Law 15. Kasi, Hello po. War tactics. Wala yata si Ja. Kailangan niyo po ba ng paper? Pad-paper? Meron pala. Kailangan niyo ba ng notebook? Hindi, wait lang kasi may input si Jel. Kasi nasa book club din natin siya eh. Nakikinig din siya sa book club natin. Kasi wala siyang book club eh. Pero ang sabi ni Jel, parang the way she understood this law is parang more of tying loose ends or having parang creating a permanent solution. Na parang, di ba when we say, kunyari, with our relationships, when we say na, I forgive you, hindi mo na i-bring up yun, hindi mo na isusumbot yun. Kasi, tinuldukan mo na eh. Pag sabi mong you've forgiven that person, or, okay na to, this thing is behind us. Hindi mo na siya gagamitin na weapon to psychologically hurt the person. Ganun din yung, naalala ko si Joel, yung, alam mo yung ate yung sabi niya, paano kapag, at an impasse kayo, yung press kayong hindi kayo mag-meet sa middle or walang nagko-compromise. Sometimes, hindi lahat ng situation or hindi lahat ng challenges ay na bibigyan ng solusyon. Sometimes, it's something daw na out of our control. Kaya it's an impasse na hindi ikaw yung hindi ikaw yung magko-close or magko-conclude ng chapter na yun. More of you'll accept na it's something out of your control and you have to let it be. You have to put it behind you. Kasi hindi mo siya kumbaga di mo makukuha yung outcome na gusto mo kahit anong gawin mo. Kasi it might bring you past hurt or you might hurt other people unwillingly. Yun lang. Sabi ni Jen, wag daw natin siya pangalanan. Shout out sa'yo. Go, Earl.
Tumas nga kamay. Hindi, sabi kasi ni Jana, let it be. Let it be. Ay, Di ba? Talaga puro kanta yung mga natututunan natin as a musical group. Gets naman, tying loose ends. Yun nga lang, pag binasa ko kasi yung libro, hindi talaga yun yung sinabi niya eh. Totoo. Ginamit pa nga niyang example si Moses, be. Ginamit niyang example si Moses. Kasi nga, Pinatay lahat Diyos ng tayo, mabait tayo. Tinuturuan natin yung author na maging mabait. Kung nakikinig lang siya dito. Na negative yung Law 15, pero sabi niya, the enemy will recover and will seek revenge. Crush him, not only in body, but in spirit. Yung drug war, ganun yun. Wala nang... Di alam nyo na, kapag may nakaaway kayo, patayin nyo. Huwag yung iwang sumatan lang. Bad, di ba? Yung sa Breaking Bad, kailangan papatayin niya na lahat para matigil na. Di ba? Naalala niyo yung sa Breaking Bad? Yung drug war, para wala nang chance for retaliation. Parang sa Mobile Legends lang yan. Sagarin nyo na, i-wipe out nyo na. Huwag na maniac lang. Savage na dapat para matapos na yung laban. Tore-tore na lang. Oo, medyo nga yung mga example. Pero ako ang example ko siguro sa VC, pag yung C-shifter, sinauli ko pa yung bayad doon, talagang wala. Saka pag may mga team member talaga na, wala, disengaged na, blacklisted na. In your area. Walang chance to come back or even pwede nga example yun, yung blacklisting kapag talagang hindi nag-meet yung values. Oo. In the personal connection, ha? Pwede talaga Mama Mary si Ninang kung hindi lang siya laging galit. More of revenge. Pero hindi siya more of revenge. Pero kung hindi mo nila na ma-hurt ka ulit ng same person na yun. Diba? Kasi ayoko na. Kahit nasabihin na professional setting, wala na sa kahit personal connection. Even on a personal level. Kasi kung anong klaseng tao ka. So, sorry po. Pero regaluhan ka daw ni Jan laptop ko sa HMO. Happy birthday. May laptop bag ka na. Para sa ito. Sa akin, ganun yun. Pag nakita ko na kung anong klaseng tao ko, pinakita mo na yung kulay mo, kiss ka na sa akin. Kasi ako yung taong mapagpatawad. Kaya kung magbigay ng multiple chances na deserving, as long as deserving yung tao yun. Pero pag na-break mo na yung trust ko, kiss ka na sa akin. Kasi ano nga ako, sobrang mapagpatawad nga ako. So kung dumating ka na dun sa dulo nun, baka talagang hindi okay yung ginawa mo. Baka deserve mo. Deserve. Meron pa po ba kayong additional? Siguro ang pinaka naisip ko po is more on yung kapag nagbe-burn tayo ng videos with our friends na FO na, friendship over, parang ganun. Yun yung pinaka nakuha ko lang kay nanay. So, meron pa po bang may examples? Ito, si Mamshi. Mamshi, meron ka bang input? Very silent ka ngayon. Ako ba? Oo. Ayun. Sorry nag-ano ako multitask. At saka tinan mo ang haggard ko na, be. Okay. Ayun. Marketing client pa. Uy! Ayun. Grabe naman yan. Tama na. Yung Semaricha na lang ang mo. Inspiration. Kapit na magpasko. Oo nga, true. Ayun. Ano ba yung share ko? Siguro, ayun, parehas din kami ni Miss Eloy na kapag hindi ako mapagpatawad eh. Siguro may parehas na pala si Eloy yun. May dinanong ako na red flags, gano'n. Tapos kapag, alam mo yun, meron kasi yung parang characteristic na pwede pa siya maayos, gano'n. Or depende dun sa personality ng tao kung open ba siya, open-minded ba siya, ganyan. At least may may chance na ma-fix yung kung ano mang issue, gano'n. Pero meron kasing tao na super close-minded na kahit walang silbi yung communication. Na kahit kausapin mo siya, ganyan. Wala paniniwalaan ko lang yung gusto ko, parang gano'n yung thinking. Pag gano'n, cut off na ako. Kahit regardless kung sino ka pa, alin ka mag-anak or long-time friend, ganyan. Wala na, hindi na ako nag-ano. Tsaka ako yung tao na madaling ma-attach, pero madali din akong mag-detach. Ganon ako. Yun yung ko. Kasi ikaw lang may stress.
Yun, ayoko na stress sa buhay. Ang dami ko na nga problema, idadagdagan mo pa. Yun lang naman sa akin. Thank you. Yan. Meron pa po. Binasa ko yung last part ng chapter. Kasi, may sinasabi si Kuya Earl, ganyan. Tapos naisip ko, dun sa chapter, nung binasa ko yung dulo, pag tinignan mo siya, naalala ko na naman sinabi ni Jana nung first time na basahin natin yung libro na it gives you a different light if you hear other people thoughts about this book. So parang naisip ko yung sasabi ni Kuya Earl, tama yun yung una mo makikita Pero at the same time, yung sinabi ni Eloy na pwede mo siyang tingnan na hindi kailangan i-crush literally yung enemy, but you cutting off everything. Yung tipong wala na silang hold sa'yo, na kahit anong kanti nila, wala ka nang wala nang mangyayari sa'yo, wala nang effect sa'yo. Applicable siya hindi lang sa clients, VA team member, pati sa mga fake friends, tsaka mga toxic family members. Yes. Sa relationship, sa habits. Yung habits din, na gusto niyang permanently tuldukan, di ba? It applies. Oo, pwede. Pag business kasi medyo ang harsh Kasi parang iisipin mo kung ka-crush. So, kung iniisip ko pag business, parang yun, kung i-apply natin sa VC, si Ate Eloy lang, VC lang yung pwedeng magaling sa ClickUp. Parang ganun kasing intindi ko, kaya hindi ko siya ina-apply. Parang siya yung old school na way of handling business. Oo, very old school siya. Talaga na life. Yung, kunyari, hindi ko naman sinasabing masama si Jollibee kahit cute siya, pero pansinin niyo, tinatry niyang kunin lahat. Parang anong tawag doon? Yung business acquisition, talagang tinatry nilang monopolize. Hindi ko tigla bang inisol, hindi na masarap. So, cute si Jollibee, pero gusto ko pa rin naman yung Chicken Joy. Pero in a way, para siyang ganon. Tinatry nilang magkaroon ng monopoly ng fast food. So, I think sa business kasi, or dito sa law na to, it will depend on how you define crushing your enemy. Kasi crushing could be killing your enemy literally. Or cutting off would be another way of defining it. Or crushing your enemy means being so damn successful na wala ka ng enemy. That's how you so crush your enemy, di ba? Walang competition. Kasi ako yung nasa taas. Oo. Diba? Ika nga ni Beyonce, I'm one of one. I'm the only one. Diba? So, hindi mo na sila ka-level. Hindi mo na sila competition. Hindi mo na, sinabi mo lang na enemy kasi pantay kayo kung nandito ka na, wala nang enemy. Siya na yung hahabol sa'yo, kumbaga. Ano yun ate? Sumakses ka step by the step. Hindi ka na step by the step kasi sumakses ka kaagad ganun. Hindi dahil sinira mo yung competition mo. Kundi pero hindi ka na niya maabutan. Parang ganun. Parang ganun lang. Di kunwari, nag-break up, di ba? Imbis na siraan mo yung taong nakasakit sa'yo. Be so damn successful or happy. Yeah. Wala na yung wala nang epekto sa iyo kung sino man yung enemy. That's true. So yes. Ed, ano share mo? Ayun. Ganda. Galing. Galing, guys. Ang tanong ko kanina, paano natin masispin? Pero na-spin pa rin ang VC. Spin natin. Boom, panis. Meron. Yes. So, pinapanood ko si Edge pag nag-share kayo kasi parang nagkakaroon siya ng enlightenment. Parang nagkakaroon siya ng practice of life. Last conversation namin sa Discord, life-changing pa rin sa kanya. So, ang closing ko na lang po siguro po is ano po yung naging key takeaways natin for the whole session natin and ano po yung parang pinaka nag-stick sa atin for the laws 13, 14, and 15. Anong law po? Go. Mauna na po ako. Tapos pasa-pasa. Ganyan. So, sa akin, ang pinaka nag-stick po is yung yung law 13. Dito lang. Para makita natin lahat. Yung appeal to self-interest. Kasi, tawag dyan, madalas kasi yung appeal ko
na more on mahina yung yung dating kasi more on sometimes more on mercy, more on kindness, ganyan. Pero if we can convey yung appeal natin in such a way na hindi lang siya basta humihingi tayo ng tulong, but rather we are also providing great help sa kanila. Parang mas spin natin yung yung concern, yung gusto nating ipakiusap sa people. It will be better for ourselves and pati sa people na nakausap natin. Yun lamang po. And I pass the ball to Ate Pepper. Bilis. Naisip ko ka lang na I think the takeaway ko dito, kasi ito yung mga laws na pagka binasa mo lang, tapos naisip mo, crush your enemy, ganyan, kill or whatever, ganun. Kapag mag-isa ka lang nabasahin to, it's difficult for someone's perspective or for one perspective alone. So it's good that we have this, and hopefully marami pang team member na if ever they're reading this as well, mag-join sila, kasi it's good to have people to give you a different light on how you read the book, diba? And yung mga viewers natin, sana basahin at panoorin ng sunod-sunod ang mga laws. Yun lang. Yun yung takeaway ko. Kanino mo ipapasa, Ate Pep? I pass the ball to Jana kasi nag-raise siya ng hand. Thank you, Ate Pep. Hindi kasi nasa Botenji na po kami. Tapos na po tayong mag-SM department store. Hindi kasi similar po kasi yung takeaway ko kay Ate Pepper. And actually, before siya masabi ni Ate Pepper, biglang nasabi siya sa akin ni Jerry. Kasi nga, di ba, nakikibook club siya. Nasabi niya, kasi familiar din siya doon sa book. And isa din sa reason, kaya hindi siya fond of the book is because it's too dark for her. Na parang if babasahin niya yun alone, it feels like, ma-encourage. Magiging demonyo na siya ba? Magiging villain na ba siya? Ganon. Ayun yung origin story niya as a villain. Parang ganon. So, when we were talking about it, tapos nakikinig siya sa book club natin, sabi niya, it's nice daw to see our group still, parang, alam mo yung kapag kunyari nasa gitna ka ng bakanting lote na semento, pero naghahanap ka ng crack na may tumubo na grass, parang kahit feeling daw niya kasi parang wala ng pag-asa yung book because ang negative daw talaga ng dating for her. Pero it's nice na nakakahanap pa rin tayo ng sliver of goodness dun sa loss na meron, na pinag-uusapan natin. Kasi parang instead of us being discouraged na ang negative ng libro, mas na-frame yung perspective natin to look for good things despite sa negativity ng message. Parang so it's nice na we are reminded by that. Alam mo, Jana, kasi may pinapanood akong Once Upon a Time. I'm not sure if you guys have heard of the yun ba yung the sa series. Yung channel 2, Once Upon a Time. Hindi. Ating mundo. Disney. Hindi kasi, diba, so the story revolves the good and the bad magic. Yung bad magic, yung ginagamit ni Evil Queen, tapos saka ni Rumpelstiltskin. Pero Snow White daw, good magic, and si Blue Fairy, ganyan. May isang bata doon na nagsabi sa kanya, may isang character doon ang sinabi niya, yung magic, magic is power, and how you use it, and how you perceive to use it would really depend on the person. So if you're gonna use it for bad, bad yung result. Or if you're gonna intend to use it for good and the methods are good, okay siya. So I think ganun din yung book. Yung how to build the power. Yes. Diba? Kaya na, Bis, kanino mo ipapasa? I pass the baton to Ate Eloy, go. Buti naman na may ganong realization si Jel. At hindi niya binasa mag-isa. Kasi nga, feeling nga niya, parang, masama to. May urge ako gumawa ng illegal. Ganon. Naging Thanos na. Magkukulat na siya ng stones, ganon. Pero nice daw,
ang ganda daw ng perspective ng group kasi naghahanap tayo ng parang binibigyan natin ng positive spin. Don't phrase it in a way na parang nagkukumahog tayo, there's a sliver, there's plenty. Okay, there's plenty. Malaki. Malawak siya, guys. Kasi it really depends on how you wield that power and how you use it for yung kung paano mo siya gamitin bilang yun nga lang minsan kasi confined ka kung ano lang yung meron kang ano. Yes. At saka diba yung parang you magnify what you focus. So kung naka-focus ka na doon sa negativity, kahit ang daming positive side ng law na yun, hindi mo nakikita kasi doon ka naka-focus sa negative thing na dala niya. Yun yung but let's be real. Ang evil naman kasi mga naman nilagay doon sa libro. Kausapin niyo author. Kausapin. Pero okay lang sa akin na yung iba hindi nagbasa. Pero mag-input kayo kasi pag binasa niyo yung book, dark talaga yung book, guys. Kasi I have to frame myself na paano ko iti-twist to na paano natin gagamitin for good. Kaya sobrang refreshing nung mga perspective nung nakinig lang. Hindi na diba sabi pero hindi siya nasabi kayo magbasa ha. Sana naman okay. Magbasa. So next book lang magbabasa. Kahit siya mag-present, hindi magbabasa. Pero maganda rin yung may perspective ng wala ka pang bias from the book. Kasi yung book talaga medyo dark. Kasi nga para siyang pang war tactics eh. Hindi naman siya pang sabi nga nung isang influencer, yung 48 Laws of Power ay parang Cards Against Humanity. Para siyang Cards Against Humanity. Para siyang ganon. Pero, it's up to you. Kung kagaya ng sinabi nila Jana, it's up to you on how you're going to wield that power. So, kung paano mo siya titingnan. Pero pag binasa mo talaga siya ng plain, yung walang pag-a-analyze kung paano ko to iti-twist, paano ko gagamitin to sa mabuting bagay. Yung walang ganung intention, sama-sama mo talaga siya magagamit kasi parang ganun talaga yung pagkaka-frame sa kanya. Hindi siya lang, dahil lang negative mo siya tinitingnan. Negative talaga siya, guys. Kailangan nyo siyang tingnan on a different light. Kaya nakaka-amaze yung mga yung mga other, yung mga flip side na, oo nga pwede rin pala yung ganun. Kasi, di ko rin to babasahin mag-isa. Parang feeling ko magiging ko tong villain art, ganun. Baka maging... ito rin yung origin story mo, Kuya Earl. Ang dami ko na power, hindi ko pa to nababasa eh. Oo. Ang dami mo nang ginagawang manipulative things, hindi mo pa nababasa ni bro. Alam mo, ang advantage siguro ng pagbasa sa kanya is you've seen the worst. Alam mo yung boundary. Hindi ka na mag-i-imagine na in-imagine mo sa sarili mo. Step by the step. Step by the step. Kasi ako, for example, hindi ko maiisip yung worst na yun. Kasi hindi naman ako ganun mag-isip. Pero kung makita ko na yung worst, I can identify it when it happens. Step by the step. Ganun din. Kasi magiging blindsided ako kung hindi ko siya babasahin. Diba? Kasi ito lang yung may alam ko eh. Na puro kabutihan, ganyan. So, wala ako. Grabe naman sa pureness ng kaluluwa mo. Hiya naman kami sa'yo, Santa. Ang mangyayari ko sa Snow White. Gusto ko yung extra edit yun na, hello. Ganun yun na. Kailangan magkapakpak si Ate Ellie sa edit, ha? Blindsided naman ako na, ganun pala siya gamitin on the other side. Which is magiging disadvantage for me kasi hindi ko yun nakita. So, hindi ko alam siya paano i-approach, paano siya i-counter, paano siya diba? Okay. Magiging na sa akin. Kung hindi ko alam yung worst. Kasi feeling ko, I'm only doing good, ginagawa ko na yung okay, ginagawa ko na yung feeling ko, ginagawa ko yung okay na yung ginagawa ko. So, at feeling ko nag-overcompensate ako, baka mas magiging mabait pa ako ngayon. So, bigyan ko yung example, si Jel, for example. Nagpapasahod tayo ng 40K. So, feeling ko okay na yon. Pero ang standard ko talaga, 6 digits. Yun talaga yung parang for me is, so, yung parang gusto kong standard, norm. Pero kung hindi ko nakita yung negative side na, yung sina Jel, 15,000.
Graveyard. Huwag ka ma-encourage. Diba? Huwag mong tularan. Oo, hindi naman sa na-encourage. Pero kasi, ibig sabihin, that humbles me na, okay, I'm doing good pala. Ginagamit ko pala yung power in a good way. I mean, a good situation. Diba? Nakita ko kasi yung opposite. Yun. So, nagkaroon ako ng parang, okay, na-way ko kung nasan ako sa spectrum. Ganun siya. Kung puro dito lang ako sa maganda, ito lang yung standard ko, ito maganda na to, ay parang hindi pa okay. Doon lang ako lumilipat ng spectrum kasi hindi ko nakita yung other side. So, mas na-appreciate mo, di ba? Ayun lang. Ganun niyo po ipapasa na eh. Sino ang baton? Kanino ang baton? Nagsagot ka na ba, Edge? Ako po yung una. Ako po yung una. Elaine na lang. Take away ko, yun lang. Isa, crush your enemy. Ang ganda niya, actually. Oo. Kasi, yun na yung ko sila sa buhay. Ayun. I mean, crush your enemy in a way na parang hindi sila, tawag ito, kumbaga hindi sila tumatakbong rent-free sa utak mo. Na wala kang, I mean, paano ba sabihin? Imbis na mag-focus ka doon sa negative energy, syempre nandun ka sa na mas productive. Kasi syempre, kung you let them na may stress ka, ganyan, di ba syempre, ikaw lang naman yung malulugi eh. Mm-hmm. So, nasa din talaga, kung paano mo i-deal yung situation and yung tao. Ayun. Yeah. Yun lang for me. Pag pinatay mo yung enemy mo literally, ikaw pa yung magte-take ng burden nun, makukonsensya ka, makukulong ka. Truth. This form of revenge is indifference. Kahit nandyan siya, wala siyang epekto sa'yo. Kahit buhay siya or exist, wala. That's the opposite of love, indifference, diba? So, that's the best revenge. Yes. Alright. Kanino po ang baton? Yes, ako na muna para si Jai yung closing. Yan. Taray. Sayang na yung lipstick ni Jaka pag hindi siya yung closing. Sa akin, ang pinaka-takeaway ko is na nakakatuwa lang talaga yung yung flip side ng mga law. Kasi madaling makorrupt. Tularan mas madaling makorrupt ng mga law. Kasi sabi ko nga, kung kung naturally good ka, madali lang maging mabuti sa'yo. Pero kapag naturally bad ka, pero ginagawa mong maging good, mas mabuti kang tao. Nangits nyo ba yun? Kasi yung naturally bad, may effort maging mabuti. Ako yun. Feeling ko kaya kong maging masama talaga. At least aminado. At least aware. Pero, kaya kong maging masama, pero hindi ko, parang nilalabanan ko yung tendency ko na yun. Parang gano'n. Na nga kita kagabi eh. Na-moderate nga kita kagabi. Na-moderate pala. Na-moderate. Na kami. O parang gusto ko na rin talaga magalit kagabi. Pamula ka na yun. Ano yung mukha ko. Words kasi. Pero talaga, mabait si Ninang. Isa lang rin yun sa realization ko kagabi. Mabait ni Ninang. Parang hindi ko siya ganun i-approach. Hindi ko. Kung ibang boss na ganun magsalita, babe, tinapunan ka na ng tubig sa mukha siguro. Bastos ka. Parang ganun. Hindi kasi ako power tripping eh. Saka always coming from... I-de-escalate ko siya, pero ipaparealize ko rin siguro sa kanila nang na mali yung ginawa nila. Ganun ko kasi siya dinidil. Pero ikaw ang bait mo talaga eh. Parang dine-escalate mo lang. Parang walang repercussion sa kanila. Parang sila na lang yung bahala mag-internalize kung may ginawa ba silang mali. Ako hindi. Parang ipaparealize ko muna, may mali kang ginawa. Hindi kasi mo pa yun eh. Oo, sabihin natin na may mali din sila. Pero may mali din tayo. Ayusin mo natin mali natin. Bago natin sabihin, ikaw nga may mali ka din eh. Hindi. Inisin mo muna yung bakuran mo. And then, saka mo sabihin. May mga chismakers. Kita mo muna mga chismakers. Binigtan mo na yung mukha ko, Kuya Earl. Bahala kayo mag-isip. Wala kayo mabaliw dyan. Pero yun, nakakatuwa lang marinig yung perspective ng iba. Kasi,
alam ko naman kung paano siya gamitin in a neutral good, in a neutral evil, tsaka in an evil way. Pero pag nakikita ko yung mga perspective ng mga mababait, okay, ganun pala siya ginagamit na mabait. Parang ganun. Marunong mag-illegal. May warning talaga sa libro. Read in moderation. Or kasi sa akin kaya ko siyang parang natural lang sa akin yung kung paano ko siya gagamitin in a neutral way, yung walang harm to any parties. Tsaka alam ko rin siya gamitin in a bad way. Kung gusto kong talagang manangkit, ganon. Kaya ko rin naman. Dito ka. Feeling ko kaya mo. Nabuhat mo ako eh. Pero yung gusto ko nakikita yung perspective ng ng mga okay, ganun pala mag-isip. Hindi ko nga naisip yung side ni Ninang na nakita na daw dun sa book yung worst of the worst. So alam na niya kung paano i-deal tsaka iwasan. Hindi ko siya naisip na ganun. Kasi nung binabasa ko yung book, ganun pala pag nag-i akong worst. Ganun. Wait. Na-play niya ulit sa sarili. Yung libro life hack. Meron na ako. Nakaka-15 na ako, guys. 15 na yung Infinity Stones ko. Akala mo life hack yung libro. Yun yung hindi ko talaga naisip siya na ganun lang. Kaya parang fresh waiting perspective. For product launch niya lang, yung mga Infinity Stones. Galing, no? Ganun pala ganun pala yun, na ganun mo siya nakita. Hindi talaga siya ganun sa akin nag-appeal. Yung book nag-appeal sa akin na this is your potential, parang gano'n. This is your unrealized potential. Para siyang gano'n. Kaya kailangan. Pero nung nag-start tayo ng book, 'di ba, ang disclaimer nga natin, we have to discuss it together para para moderate natin yung isa't isa. Parang we keep each other in check on how we're going to process this new learnings. Kaya, ganun ko siya tinitingnan. Pero hindi talaga ganun yung appeal niya sa akin. Ang appeal niya talaga sa akin is yung dark side. Kaya nakakatawa na naririnig yung light side. Yun lang. Pero feeling ko, yun yung magandang balance. Kasi neutral good si Jana, good si Ninang. So, kailangan merong evil. Ako na yun. Ako na yun. May laban. Para merong balance yung universe. So, yun lang. Oo, para siyang naging life hack sa akin. Okay. Yung iba nga pag binabasa ko, parang ginagawa ko to, pero hindi ko alam na ginagawa ko siya. Kasi nga, sa neutral side ko lang siya ginagamit, hindi naman sa evil. Kala ko innate talaga sa inyo. Pwede din naman. Hindi natin sure. Kasi hindi ko pa nga siya nabasa pero alam ko na siya gawin. Ganun. Go, Ja. Ikaw na, B. Ayan, dahil 9:30 na, click na natin, log out na tayo. Ba, ang galing nyo guys, I'm proud of you. Hindi, I think, wait lang, yung tatlong loss lang, diba? Yung sa tatlong loss, sa pinaka ginusto ko dun sa tatlo, actually, is yung act as a friend, pose as a spy, in a way na hindi ka talaga nag-act ng friend, but pag binasa mo kasi yun, it tells you that you have to be emotionally intelligent sa mga ganyang bagay na yung things nga, kaya lang, may mga iba talaga, chismis talaga nila dahil gusto malaman, may mga iba naman, they want to find out because they want to know or they want to help you in a more deeper level. And usually, may mga taong hindi nakakaintindi nun. Kasi syempre, pag full of emotions ka, yung pa-priority mo talaga yung sarili mo lang yung naramdaman mo lang. Hindi mo na maiisip yung bakit pa ginawa to ng isang tao. Kasi at the end of the day, there are always two sides of a coin, at two sides of a story, na kailangan talagang intindihin mo bakit nag-react si person or bakit ba ako nag-react ng ganito. Kaya yun yung gusto ko sa And kaya ang sinasabi ko sa inyo guys, pag binabasa niyo yung libro na to, minsan, hindi kailangan basahin niyo guys yung libro ng dire-diretso. Sabi ko nga sa inyo, kung mag-draw lots kayo dyan, basahin niyo yung isa, kasi lahat naman yan interconnected with everything. Tsaka nung binasa ko kasi itong 48 Laws, pag nagbabasa ko sa libro, marami.
naka-jumble-jumble, and usually mga self-help book. So, kung nagbabasa kayo ng self-help books, maganda rin na isabay niya yan. Kasi applicable din siya. At makikita niyo din yung ibang sides. Lalo na pag nagbabasa ka ng mga books about yung mga mental health. Kasi ito puro war pero minsan na-apply mo rin sa iba. So, yun lang naman for me. So, yan. Thank you po. Thank you. Maraming salamat for attending our book club ng chapter ng Law 13 to Law 15. Meron pa po bang mga pahabol? Para po sa mga viewers natin, see you next week. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Para sa mga viewers, see you next week. Bye. Yours. Next week.